Pilipinas, ating inang bayan. Ibalik ang disiplina, kaibigan. Ibalik ang pagtitiwala ng bayan. Tayo ay magmahalan sa mata ng may kapal. Ibalik ang disiplina, kaibigan. Barkada, magkakaibigang masayang magkakasama. Walang iwanan sa sayaman o problema. Pag pinusukan ng droga, simula na ng pagkasira ng barkada. Pero kung sama-sama sa pagkontrol sa droga, masaya ang samahan sa barkada. Kaya't sali na sa Barkada kontra Droga at huwag tayong gumamit ng nakakasirang droga. Mag-iisa. Dahil sa droga, siguradong talo ka. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! 1, 2, 3, 4! Ako sa bawal na droga. Ayoko 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 na paligdami ang solusyon sa buhay na hindi ang hamon. Ayoko sa bawal na droga. Iwan ang akin na may tutulong. Diyan kong kapal ang buhay ng droga. Ayoko sa bawal na droga. Ayoko sa bawal na droga. 1, 2, 3, 4! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang Anti-Drugs Ako at iba pang inyong lingkod. Bubot Sarmiento po, araw ng Martes. June, ano tayo ngayon? July 1. Happy birthday sa mga taga July 1 na may birthday. Birthday mo ba, Dexter? Hindi pa birthday ni Dexter. Sa October pa raw. Anyway, mga kababayan, ang dami nating topic, pero meron tayong topic na gusto kong discuss next week para mas mahaba-haba ang ating discussion dito. Ito po yung tungkol sa marijuana na ikinagulat ng Dangerous Drugs Board na pumapayag ang ating CBCP President na si Bishop Sok Villegas na pinapayagan niya na magkaroon na illegalize ang marijuana through medical cases, ano? Pero ang sinasabi po kasi sinight po niya rito na yung sa RA 9165 nandun naman daw ho yun. Catholic Healthcare Ethics in fact considers as morally justifiable the use of marijuana for terminal cancer patients in severe pain. Ito po, iba po ito, baka ma-misinterpret niyo po. Pero next week ko, next episode ko, pipilitin natin tawagan ang ating ka-eskwela, hindi naman kababata, bata sa akin ito. Ito si Bishop Sok, para maliwanagan natin kung ano ba ang ibig sabihin niya. Nakakalungkot to, para si Archbishop Socrates Villegas, kinocontradict niya si Father Dan Casino, ito pong Executive Secretary ng CBCP. Kaya po, ito po, tapos nag-react naman dito ang ating DDB Chairman, walang iba kundi si Bebot Villar. Bakit ganun daw ang pananaw? So nakakalungkot hindi nagkakaintindihan. Ngayon po sa aking sinasabi na iniimbitahan ko kayo mag-tune in dito sa aking programang Anti-Drugs Ako at iba pa. Kasi gusto kong pag-usapan natin itong mga bago, pero luma na to raw, modus operandi na pang-e-extort na mga unlawful arrest na ginagawa sa mga inosenteng tao na pwede tayo ang mabiktima. Napakadami po nangyayari. Sasabihin sila ay pulis, sasabihin ay sila ay PDEA, sasabihin ay sila kung ano-ano, no? Tapos bigla ka na lang, hold up ang nangyayari.
Kaya nasisira ang ating kapulisan, nasisira ang ating PIDEA, nasisira ang ating mga drug law enforcers dahil sa mga minsan ginagawa ng mga totoo namang nasa service, ano? Pero ito yung mga walang kakwenta-kwentang tao o kaya yung mga nagpapanggap. Kaso nga lang, ang nabibiktima, tayong mga inosenteng tao. Lalong-lalo na hindi marunong pumalag. Lalong-lalo na hindi niya alam ang karapatan niya. Dito po nakakalungkot. Pag-usapan po natin yan bago po ang lahat. Katatapos lang po ng aming district, Rotary International District 3800 handover and induction na ginanap sa Crown Plaza Hotel. At ang host po, club dito ay sa Rotary International Rotary Club San Juan del Monte at ang inyong lingkod ay doon po membro. So congratulations po sa mga, thank you Dexter, congratulations po sa mga ating mga namahala, tumulong maging successful itong handover ng Rotary International District 3800. Ano po ba itong handover? Sasabihin ko lang sa inyo ng kapiraso. Ito po ay pagbibigay sa bagong bigay ng daan sa bagong governor ng District 3800. Ito po ay walang iba ko, hindi si Governor Mariluco. Sino ho nag-handover nito? Si past District Louie Tikman. Congratulations po, Governor Tikman, sa mga pinatupad nyo at naitulong nyo sa buong Pilipinas through our Rotary clubs, through our 90 Rotary clubs around Rizal, Mamampasan, Kamanaba. Ito po, nakarating po ang mga Rotarians natin, ang District 3800 sa pamumuno ni Past Governor Louie Tikman sa Yolanda City, sa Tacloban. Nagbigay po tayo dyan. Siguro, napakadami ho natin na ibigay na bangka sa mga mangingisda. Maraming salamat sa mga sumuporta. Ngayon po, pagdating po ng ating bago at ngayon tinalagang governor ng District 3800, umaasa din po tayo na meron pong mas malaki pa rin, mas asahan natin na makatulong at idasal natin na wala sana mga disasters na darating sa atin. Kino-congratulate ko rin po ang bagong governor ng District 3790. Ito pong sa Quezon City. Walang iba kundi si Governor Pagdilao, si Sammy Pagdilao. Congratulations. Ang kanya pong spouse, lady, ay aming past president po ng aming Rotary Club San Juan del Monte. Yan po. Congratulations po sa lahat, kay Pilar Lee, sa lahat ng miyembro ng Rotary Club San Juan del Monte. At sa mga sumuporta. Ngayon naman po, Dunkin Donuts, maraming salamat. Avalon Zoo, Pretty Looks, Casa Elum, at ang aking committee na Anti-Drugs Awareness Program ng Rotary International District 3800. Mga suporta nyo at continuing support. Hindi kayo napapagod. Ngayon po, ang distrito ko po, ang Anti-Drug Awareness and Prevention Program ay magi-start na sa Biyernes ng pagbibigay na anti-drug awareness. Naku, nasa bandang Rizal po kami. Sa may bandang Pililya kami pupunta. At yun po ang unang-unang project namin dito sa Rotary International Year 2014 to 2015. Yan po, abangan nyo. Sunod-sunod na po yan. At iniimbitahan ko po kayo, miski na sunod-sunod, nandiyan ang partner natin, ang PIDEA Educational Department na pinangungunahan ni Director Wilkins Villanueva. Andyan din po ang PIDEA na pinangungunahan ni Inspector Del Rosario Bato, together with our always partner, PO4 na ba? Ferdy Galang. Bago po ang lahat, pasensya na po kayo, kailangan kong pasalamatan ito si General Estipona. Maraming salamat, General Estipona. Siya po ang HSS ng PNP, Headquarters Support Service. Marami pong salamat sa suporta na in-extend nyo sa amin. Marami pong salamat sa escort group. Marami din salamat
kay PO1 ba to? Kaluan, salamat, maraming salamat. Anyway, dito na po tayo sa mga balita. Tingnan natin po ang mga balita ngayon, ano? At iisa-isahin ko muna bago po ko i-discussion mahaba. Ito nga po, meron pong 77 na nahuli sa Nueva Ecija. Ito po yung Tiangge, Shabu Tiangge raids. Hindi lang po sa Pasig. Ito po ay buong Pilipinas. Meron na po tayo. Ito po, sa Gapan, Nueva Ecija, nagkaroon po ng sunod-sunod na raid ng Shabu, supposed to be a Shabu Tiangge in the prime southernmost Nueva Ecija city on last Saturday po, resulted in arrest of 77 persons and the seizure of unlicensed gun with bullets and still undetermined amount of alleged shabu. Sabi po yan ng kapulisan ng Gapan City. Nueva Ecija Police Director, Senior Superintendent Crisaldo Nieves said, composite teams from the Nueva Ecija and Central Luzon Criminal Investigation and Detection Group, the Provincial Intelligence Branch, the 3rd Regional Philippine Drug Enforcement Agency, the Provincial and Regional Public Safety Battalion, and the Provincial Task Force on Operation Shambuga Tiangge conducted the simultaneous raids at around 5 p.m. noong Sabado po. Armed with 4 search warrant issued by the Palayan City Regional Trial Court, Judge Evelyn Atienza Turla of Branch 40. Subject of the operation were alleged Shabu Tiangge, operating along the stretch of Sitio Riverside, Barangay San Vicente, Nueva Ecija, and those in name search warrants identified as Glenn Garcia, Michael Manalastas, who is included in the target list for neutralization of the PDEA Region 2, Andrew Garcia alias Bona, and Emilito Palad alias Milet. However, all 4 respondents in the warrants were not arrested because they were not around during the raid. Nieves, a woman identified as the director, police director or senior superintendent Nieves, identified the suspect, the woman suspect, as May Andret, said to be the live-in partner to Palad, and Rafael Malang, a suspected drug user, were collared for their mere presence for the alleged drug den. The 75 others were rounded by the policemen, were taken into custody at the Gapan City Police and the Nueva Ecija CIDG under Superintendent Diosdado V. Inigo and Chief Inspector Roger V. Sebastian. Seized from the raid were caliber .38 revolver with 4 bullets, some shabu paraphernalia, and still undetermined amount of alleged shabu. The Nueva Ecija Police Director said those 75 who are now in the operation will be subjected to a record check-up after one of them was confirmed to have a pending warrant of arrest. Ito naman po nung Biyernes, a member of the House Independent Minority Bloc yesterday sought an amendment to the President's Dangerous Drugs Act to impose life imprisonment against any person convicted of possessing dangerous drugs regardless of its quantity and purity, and making such offensible and non-bailable offense. Ito po, and since 2003, PDEA was already asking for amendment of this batas. Thank you, Quezon City Representative Aleta Suarez, a member of the bloc led by late Representative Ferdinand Martin Romualdez, said her bill, House Bill number 4150, will also impose a fine ranging from 1 million to 10 million and to classify the possession of the dangerous drugs a non-bailable offense. Suarez said in her House Bill 4150 seeks to amend Section 11 of the Republic Act 9165, also known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, which imposes a penalty of life imprisonment and a fine of 500,000 to 10 million of any person depending on the quantity of the dangerous drug he is in possession of. Sabi po ni Representative Aleta Suarez ng Quezon, there is a need to amend the RA 9165 to respond
to the evolving modus operandi of drug syndicates and to aid in the prosecution of drug cases. Matagal na po ito. Sana po gumalaw na ito. She noted it's now widely reported that drug syndicates have resorted to selling prohibited drugs using sa tingi-tingi. Kasi po, pag tingi-tingi ang benta, minsan nakaka-bail. Pero dapat to wala yun dahil pusher siya, no? Technical lahat eh. Yung tingi method circumvent criminal responsibilities. The tingi-tingi method is a devious way of circumventing criminal responsibilities by selling prohibited drugs, especially yung sabu, materials below to the cut-off value of the set in the Dangerous Drugs Act. Dapat to, sa akin kasi pag 10 grams life imprisonment. Pero kailangan ibaba na natin, lalo na yung pushing, lalo na yung nagbebenta, o lalo na yung possession, yun na, hawakan mo pa. Hindi dapat yung ganon. Eto naman po, may wanted. Wanted drug dealer arrested. Na-arrest na po ito. A top drug personality who has been long wanted for distribution of illegal drugs in Zambales province was arrested by the members of the Regional Intelligence Division of Police Regional Office 3 in San Narciso Town on Wednesday. PRO3 Director Chief Superintendent Raul D. Petrasanta identified the suspect as said Otano Abubakar, a native of Marawi and a resident of Barangay Burgos, San Antonio, Zambales. The suspect was presented by Petrasanta to the media during a press briefing in his office noon pong Wednesday. He said intelligence operations section operatives from Region 3 led by Chief Inspector Melvin Montate collared the suspect after a brief chase along the National Highway in Narciso Town. Montante said the suspect was driving a motorcycle cruising along the National Highway when he was cornered and arrested by his men near a gasoline station in Barangay Natividad, San Narciso at around 3:20 in the afternoon. The arrest of Abubakar was covered by a warrant of arrest issued by Judge Raymond Biray of Zambales Regional Trial Court Branch 75 for the crime of violation of Section 5, 6, 11, and 12 of the Republic Act 9165 with no bail recommended. Ito po ay no bail. Isipin nyo, Section 5, Section 6, Section 11, Section 12. Nandyan ang selling, nandyan possession, nandyan ang using, nandyan na po lahat. Nandyan na po sa kanya lahat. Well, in the time of this arrest, sabi po ni RD ng Petrasanta, the suspect was an active member of drug group in charge of large-scale distribution illegal drugs in Zambales. He said the suspect arrest was the result of month-long surveillance conducted by the IOS against him. Petrasanta said they are also targeting policemen who are in cahoots with drug dealers in Central Luzon. He said without the help of the bad eggs in the police service, the proliferation illegal drugs in Central Luzon would not reach into an alarming proportion. Yun nga kasi may mga kuhots. May mga kahoots sila mga pulis. Kayo mga pulis na napakasalbahe, sinisira nyo yung mga matitino. Tuloy, akala ng mga ating mga kababayan, lahat ng pulis na kayo uniforme, masama. Lahat ng sundalo, masama. Katulad ng sinasabi ng mga NPA sa mga ating kababayan dyan. Pag ating mga sundalo, pati sundalo kinakalaban, sinisira. Kayo hong mga bad eggs ng mga pulis. Nako, bakit ba mga bugok kayo talaga? Ito naman po, may isang drug dealer na namatay sa motorcycle accident. Paano po ba to? Sa Angeles City po nangyari ito. The suspect, a Muslim drug trader, died while his companions was injured when the motorcycle they were riding hit a balut vendor and a concrete electric post in Barangay Santa Teresita here recently. Senior Superintendent Marlon Madrid, officer in charge of the Pampanga Police, identified the fatality as Pascam Mohayman, of legal age and resident of Balanga, Bataan, and his injured cohort as Joseph Crisias Matito,
26 of Florida Blanca, Pampanga. The two who are listed as priority targets in the police operation against illegal drugs were to be arrested in the drug buy-bust operation conducted in Barangay Balibago by the Pampanga Police Anti-Drugs Operation Task Force and the PDEA and sa Angeles City. In partnership po sila. But the suspects sensed that they were about to be arrested and fled on aboard a motorcycle. During the chase, the suspect accidentally rammed a balut vendor, eventually hit a concrete post. Mohayman died. Ay, salamat naman. Instantly, while Matito sustained injuries. Muslim-led elders here confiscated from his body when searched were 11 pieces of heat-sealed shabu with street value of 160,000 and a cash of 16,000 pesos. Ayan po. Nakita niyo po. Sana po lahat po ng mga drug pusher ay matapos na ang buhay niyo dito. Mabawasan na kayo. Ito naman po sa ito po 1.5 million shabu seized in a raid. Combined arrest agents of the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group and that Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force in last Monday pa po to. Monday pa to? Bakit ganun? Nag-conduct po sila ng operasyon dito sa Makati City, which led to the arrest of 4 suspects involved in the cybercrime and the recovery of cache of drugs and weapons officially said yesterday. Arrested during the raid on the 3rd floor of the Artina Suite on Isobel Street, Barangay Poblacion, Makati City, past 9 o'clock, where Andrea Morilla, Gillian, Claude Villahermosa, Jose Macaraeg, and Janelle de la Cruz. The raid was conducted on the strength of a search warrant issued by the local court. The raid conducted by PNP ASOT, the PNP ACG, operatives handled respectively by Senior Superintendent Gilbert C. Sosa and Bartolome C. Tovia, shielded 300 grams of shabu worth 1.5 million, a carbine automatic rifle totaling two caliber of 22 Magnum revolvers and a 38 semi-automatic piso assorted ammunition, several drugs paraphernalia, and some capsules which were being still examined. The suspect and the pieces of evidence were held to Kamkrame. Charges of violation of Republic Act 9165, also known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, and Republic Act 10591 of the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, and Republic Act 8484 or the Access Device Regulations Act will be filed against the suspected arrest. Alam niyo po, wala na eh. Grabe na po ang droga. Sobra na po ang droga dito sa Pilipinas. Sobra na. Tayo parang tinatanggap na natin na this is the way of life. Nandyan si drug addict, naglalakad. Nandyan nakikita natin nagpapasahan ng binibentang shabu. Ganun na lang. Anong ginagawa ng barangay? Ewan ko. Di po ba natin linisin? Pwede linisin to? Sana po may mangyari. Anyway, mga kababayan ko, mga katropa, isipin nyo, yung mga modus operandi na nangyayari ngayon. Meron pong isa. Ito po, makinig po kayo mga kababayan ko. Makinig kayo, Ruby. Makinig ka rin, Jing. Lalo na ikaw, Jing, na lalabas ka na. Pupunta ka na sa ibang lugar. Meron kayo, pag kayo naglalakad sa kalsada, kung saan, sa Marami, sa Rizal, sa kung saan, lalakad kayo, bigla may mag-aabot sa inyo, sa inyong palad, parang kinrampol o parang huwag nyo pong tanggapin. Kasi mamaya, pag tanggap nyo, titingnan nyo syempre kung ano yon, eto na, meron nang pumoposa sa'yo. Ano to? Pulis o pulis kuno? Doon sila nag-e-extort. Sasabihin, ay, may hawak ang droga. Inabot lang sa'yo eh.
wag na wag po kayong tatanggap. Wag niyong tatanggapin. Dahil ito po ang form ng holidap. Ito po ang form ng extortion. Hihingan kayo, sasabihin, dadaling kayo sa presinto. Tatakutin kayo. Lalong-lalo na ating mga katropa na hindi nyo alam kung ano ang mga karapatan nyo. Tatakot kayo. Sasabihin pa nga sa inyo dadaling kita sa presinto. Tanong mo naman, bakit to? Wala naman akong ginawang kasalanan eh. Hindi! Doon ka na lang magpaliwanag sa presinto. Kailangan daling kita doon. Ngayon pag ano na nangyari sa inyo, sigurado ako may cellular kayo. Tawagan nyo na. Kaagad. Kukunin pa sa inyo yan. Sumigaw na kayo. Sumigaw na kayo. Humingi na kayo ng tulong. Sumigaw kayo. Hindi ko po alam kung pulis ito. Mukhang hino-hold up ako. Pag naka-uniforme siya, sumigaw pa rin kayo para kumuha kayo ng atensyon ng ating mga kababayan. At least, meron nung nakakakita sa inyo. Miski na hindi kayo tulungan nyo nung nakakalungkot eh. Wala na hong pakialam. Ang ating mga kababayan, katropa, wala na. Bahala ka na sa buhay mo. Pero meron nung nakakita sa inyo. Kahit paano, sa dami yung nakakita sa inyo, meron pa rin isa doon. May magandang puso, may magandang kaluluwa, may magandang konsensya. Baka tumistigo. Meron pa hong isang anghel sa dami ng tao. Kaya po aking mga kabataan, yung mga anak nyo ho, pagsabihan nyo ho. Pagsabihan nyo mabuti. Bigyan nyo ng hindi ho pangaral, paalalahanan nyo to. Lalo na napakahilig na ating mga kabataan. Nalulungkot nga ako na hindi na ganun ka-free ang ating kabataan dahil hindi na sila safe. Kaya mga kababayan ko, isa po yan sa mga modus operandi. Yun naman po mga kaibigan natin bakla dyan, ha? Mahilig kayo sa internet kumuha ng mga binabayarang lalaki. Ako'y diretsuhan na magsalita. Mag-ingat kayo. Unang-una, magkaroon kayo ng sakit. Pangalawa, ise-set up kayo. Binayaran mo na yung mga walang yan. Paglabas mo, may humuhuli sa'yo. Sipin mo, bigla ka nagkaroon ng droga sa iyong, sa iyong bulsa na hindi mo alam. Naku, marami na po tayong mga kaibigan, mga anak ng kaibigan, mga kakilala na humingi ng tulong sa atin. Ganyan po, mga aking mga katropang mga gay community, kailangan pong maging matalino kayo. Ngayon po ay accepted na kayo, wala na kayong itatago. Pero mag-ingat po kayo. Lahat po, bakla, tomboy, bansot, matangkad, unano, matangkad, lalaki, babae. Lahat po tayo magiging biktima. Marami pa po yan. Anyway po, station ID po tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. News, music, public service. DWWD 1134 kHz. Katropa, iba tayo. Construction worker ako. Alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera. Sa bawat 100 pisong kinikita ko, siguro isang tabo ng pawis ang katapat. Sa ganito kahirap na kalagayan, hindi ko na naiisip magbisyo. Pero alam niyo ba, may mga kasamahan akong nagdodroga. Sabi nila nagbibisyo sila para makalimot sa problema. Maling-mali. Mas nadadagdagan pa kamong problema nila dahil sa droga. Sana magbago na sila. Hindi pa naman huli ang lahat. Isa lamang pong paalala, bawat piso'y mahalaga. Huwag aksayahin sa droga. Isang mensahe mula sa Dangerous Drugs Board, TIA, KBP at ng himpilang ito. News and information on DWWD 1134 kHz. Ngayon na! At magbabalik po ang anti-drug sa COT, iba pa. Mga katropa,
Yun lang ho aking paalala. Ingatan, isa lang po yan sa maraming modus operandi ng ginagawa ng pag-extort sa mga inosenteng tao. Sana po hindi kayo maging biktima nito. Sa susunod na Webes, sa Webes o sa darating na Webes, pag-usapan natin itong marijuana. Tungkol sa comment ng simbahan, tungkol sa comment ni Archbishop Socrates Villegas na aking kaklase, ka-eskwela, dahil lower class ko yan, malaki ang aking agwat sa kanila. At siya ay isang letranista, nakatulad ko din. Tingnan mo po kung ano nangyayari. Ulitin ko po, ating mga kababayan, kung gusto po ng ating mambabatas, malegalize itong marijuana for medical reasons. Can I ask you who are in favor of this to totally eradicate marijuana plantation in your district? You know, sa zero tayo, zero natin umpisahan. Kaya po ba? Kung hindi kaya, no to legalization of marijuana. Tigilan na po natin ito. Sa susunod na Webes po, yung lingkod, Bubut Sarmiento. News, music, public service. DWDD. 1134 kilohertz. Katropa, iba tayo. Ibalik ang disiplina, kaibigan. Ibalik ang pagtitiwala ng bayan. Sundin lamang ang batas, maging huwaran ng lahat. Ibalik ang disiplina sa lipunan. Magtapon ng basura sa tamang kalalagyan. Huwag maging ahas sa trapiko at lansangan. Linisin ang gobyerno, anomalya'y iwasan na. Itindig muli ang Pilipinas, ating inang bayan. Ibalik ang disiplina, kaibigan. Ibalik ang pagtitiwala ng bayan. Tayo ay magmahalan sa mata ng may kapal. Ibalik ang disiplina, kaibigan. Marami ng labang pinanalo ko, nating mga Pilipino. Pero may mahalagang laban na dapat nating ipanalo. Ang laban kontra droga. Patumbahin na natin ang kalaban. Ngayon na! Laban ko! Laban mo! Laban natin to! Laban kontra droga ay laban ng buong bayan. Tama si Manny, kaya sumama ka na. Makiisa. Dahil sa droga, siguradong talo ka. News and information on DWDD. 1134 kilohertz. Ngayon na! Laging puyat, kaya laging payat. Natutulala
Dahil di nasasagot ang aking problema. Ako ayoko sa bawal na droga. Sinisira nito ang aking pag-asa. Ating iligtas ang mga nabiktima. Ikulong natin ang mga nagtutula. Tayo ang gagawa ng bagong bukas. Bawal na droga ay dapat nang magwakas. Kaya ayoko sa bawal na droga. Lumalayo sa'kin ang magandang umaga. Ako ayoko sa bawal na droga. Buhay ko sira ang pag-asa. Kaya ayoko sa bawal na droga. Dahil di nasasagot ang aking problema. Ako ayoko sa bawal na droga. Sinisira nito ang aking pag-asa. Ang 11 anyos na si Totoy sa eskinita parot parito. Runner pala ng gramo, kapalit ng ilang porsyento. Di lumaon itong si Totoy, umi-score na din sa sulo. Sayang ang kabataan, ninakaw ng masamang bisyo. Si Nene na dalagita, maganda at may talento. Ngunit siya'y napabarkada, natutunan ding mabisyo. Mga magulang iniwanan, dinayma ang mga payo. Narehab para magbago, ngunit tuluyan ding naloko. Kaya ako, ayoko sa bawal na droga. Mga pangarap ko'y mauuwi lang sa wala. Kaya't ako, ayoko sa bawal na droga. Mapapala ko ay puro sakit at problema. Sa bawal na droga. Ang kaibigan kong si Berto, na dating milyonaryo, ngayon'y nakalaboso dahil sa bawal na bisyo. Pamilya niya ay nasira, negosyo niya'y naglaho dahil sa epekto ng bawal na bisyo. Ang kapitbahay kong si Pedro, nasiga dyan sa kanto. Takbuhan siya ng taong sa droga ay abuso. Ngayong wala na si Pedro, tumahimik na sa kanto. Dinadalaw na siya doon sa sementeryo. Kaya't ako, ayoko sa bawal na droga. Mga pangalan ko'y mauuwi lang sa wala. Kaya't ako, ayoko sa bawal na droga. Mapapala ko ay puro sakit at problema. Kaya't ako, ayoko sa bawal na droga. Mga
Marami ng labang pinanalo ko, nating mga Pilipino. Pero may mahalagang laban na dapat nating ipanalo. Ang laban kontra droga. Patumbahin na natin ang kalaban. Ngayon na! Laban ko! Laban mo! Ang laban kontra droga ay laban ng buong bayan. Tama si Manny, kaya sumama ka na. Makiisa. Dahil sa droga, siguradong talo ka. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! News, music, public service. DWDD 1134 kHz. Katropa, iba tayo! Hangad po namin na patuloy pang maranasan ang nakamit na kapayapaan hanggang sa susunod pang henerasyon. Hangad ko po ay mas lalo pang umunlad ang ating bayan para sa buong sambayanan. Mas malaki po ang inyong magagawa upang kami ay maprotektahan. Kahilingan ng kabataan ay ating tugunan. Makipagtulungan, makiisa, at makipagbayanihan. Lahat makikinabang bayanihan. Gusto mong maglaro, gusto mo bang makijam? Nakahanap ka ba ng tamang barkada? At pag may problema ka o nalulumbay, ang kasama mo ba'y kaibigan na tunay? Nandito kami ang barkada mo, di ka ipapahamak o dadalhin sa gulo. Nandito kami ang barkada mo, sa lungkot at saya, sama-sama tayo. Barkada kontra droga, the best barkada. Sama-sama tayo. Pangarap mo bang mamuhay ng hindi labis ang pag-aalala sa kaligtasan? Makakamit lamang ito kung ganap ang kapayapaan. Suportahan natin ang hakbang laban sa karahasan. Tayo nang makipagtulungan para sa kapayapaan. Itong ating bayang Pilipinas, tugong bughaw ang pinagmulan. Iba't ibang lahi, iba't ibang libing, nagbuklod at naging isang kulay. Daan-taon ng ating kasaysayan, kasundaluhan ay nagbantay. Ang king pag-ibig sa inang bayan, sa puso ay umiiyaw. Kawal Pilipino, mula sa lahi ng bayani, pag nasusugatan, tumitindi lalo ang tapang. Tayong lahat ang kawal, ikaw ako ang kasundaluhan. Taas noong sumaludo, at sa hampas ng ating pinigay, ipagmalaki, ipagyabang, ipagpunyi ang kawal Pilipino.
matagal nang hinahangad. Bawat isa ay may tungkulin. Pangarap ng bansa ay ating abutin. Sa mapayapa at maunlad na Pilipinas, may pagkakaisa at malasakit na wagas. Kaibigan, iwan ang sandata. Makulay na kinabukas ay abot na. Sama-sama para sa Republika. Kapayapaan may bigay na pag-asa. Bawat isa ay may tungkulin. Pangarap ng bansa ay ating abutin. Sa mapayapa at maunlad na Pilipinas, may pagkakaisa at malasakit na wagas. Iisang bansa, iisang diwa, iisang lahi, isang Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Kung walang labanan, lahat makikinabang. Bayanihan para sa atin to. Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Kung walang labanan, lahat makikinabang. Bayanihan para sa atin to. Bayanihan para sa atin. Itong ating bayang Pilipinas, tubong bughaw ang pinagmulan. Iba't ibang lahi, iba't ibang lipi, nagbuklod at naging isang kulay. Daan-taon ng ating kasaysayan, kasundaluhan ay nagbantay. Ang king pag-ibig sa inang bayan, sa puso ay umiiyaw. Kawal Pilipino, mula sa lahi ng bayani. Pag nasusugatan, tumitindi lalo ang tapang. Tayong lahat ng kawal, ikaw ako ang kasundaluhan. Tatas noong sumaludo, at sa hampas ng ating pinigay, ipagmalaki, ipagyaman, ipagpunyi ang kawal Pilipino. Ibalik ang disiplina, kaibigan. Ibalik ang
ang pagtitiwala ng bayan. Sundin lamang ang batas, maging huwaran ng lahat. Ibalik ang disiplina sa lipunan. Magtapon ng basura sa tamang kalalagyan. Huwag maging ahas sa trapiko at lansangan. Linisin ang gobyerno, anomalya'y iwasan na. Itindig muli ang Pilipinas, ating inang bayan. Ibalik ang disiplina, kaibigan. Ibalik ang pagtitiwala ng bayan. Tayo ay magmahalan sa mata ng may kapal. Ibalik ang disiplina, kaibigan. Ito ang DW